Hello mga lalabs! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking channel, ay mag-subscribe na Strawberry Mix Vlog mga lalabs. For today's video is magpa-part 2 tayo sa aking unang kwento sa inyo about kay Kuya Dave at Tatay Ram. Ngayon magpa-part 2 tayo sa aking i-share sa inyo at ikukwento sa inyo sa aking mga iniidolong actress, actor at saka model or ano pa man, charity vlogger, mga vlogger, mga lalabs. Kukwento ko sa inyo, magpa-part 2 tayo. Ayan. Bago yan, ayan mga lalabs, ayan ang aking i-share sa inyo at ikukwento sa inyo ngayon ay about sa ang aking iniidolong si Zainab. Si Zainab ay iniidolo ko yan siya mula pa man noon nung mapait pa ang kanyang, mapait, hindi mapait ano yan, kape or ano. Yung kanya, yung ano pa siya noon, yung talagang masalimuot pa ang kanyang pangyayari dahil lang magulang din niya ganun din, broken family sila na parang nakaka-relate din ako. Broken family, pero kahit broken family, sila magkaibigan naman yung ano niya, kasi meron ng kanya-kanya, pero siguro yung father niya may second ano na, tapos yung mom niya wala. Kaya ano, tapos yung ano, tapos na ano lang si Zainab, nakilala siya sa ano siya ng baton sa yung nagsasayaw ba ng ano, ting 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 yung ganyan. Ayun. Tapos ayan, hanggang na ano na niya 16 years old siya nag-start na mag-vlog. Tapos hanggang sumikat siya, grabe ang mga ano niya, ang mga pag nagko-content siya, umaabot agad ang taas-taas agad ng mga ano, kaya kilalang kilala talaga siya. Na para din siyang si Ivana Alawis. Ivana naman kasi ang ano lang siya, hindi naman meron lang siyang ano na karanasan din nangyari sa kanya na yun lang na ano ko sa kanya na 5 years old siya na pumunta dito sa Pilipinas kasi nga yung tatay nga niya may 18 years old na ano doon. Sumunod siya sa nanay niya kasi iniwan ng nanay niya yung tatay niya. Yun lang na ano ko kay Ivana, pumunta siya sa Pilipinas ng 5 years old, sinundo lang ng nanay niya, inatid ng tatay niya sa baring tapos sinundo ng kanyang ano, yun lang na ano kay Ivana naman. Yung kay Zainab naman yun, yun tapos nagkaroon siya ng kinakasama na sobrang nasaktan siya, ay una naman okay naman. Tapos nung nagkaroon na sila ng baby, doon na nagsimula. Tapos yung una niyang kinakasama kasi parang singer siya sa yo 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 yo, yan yan, singer yung una niyang kinakasama. Tapos sa una naman masaya sila, nagbablog sila, nagpa-prank-prank, talagang sinundan ko siya hanggang dumating sa pumangalawa na yung kanilang baby. Tapos nung simulang, pero mayroon silang ampon na isa, may ampon sila na parang anak na rin ni Zainab, na parang yun na din ang nagbigay sa kanya ng swerte. Tapos yung pangalawang anak nila nung si ano yung kinakasama niya ay doon na nagsimula ang kanyang kalbaryo dahil namatay ang kanilang baby. Tapos siya lang mag-isang nandoon na parang hindi siya pinuntahan doon sa paglibing ng baby. Kaya sobrang yung pag umiiyak siya noon, umiiyak din ako. Yan si Zainab, hindi naman ano yan ni Marge. Ang sa amin ni Marge kasi yung kay ano lang, kay Tatay Ram sa mga ano, umiiyak ako. Hindi man siya pinuntahan ng ano, tapos grabe, tapos nung ano na, kasi nagkakasala tapos pinapabigyan niya ng ano, ng bibigyan niya ng pinagbibigyan. Siguro nung napagod na siya, talagang bumitiw na siya kasi kawawa siya, pumayat siya. Tapos siyempre, parang na ano na siya dahil sa kaiisip siguro, buti nga hindi raw siya nabaliw eh. Tapos meron siyang dalawang kaibigan, sila Donna at saka si ano yung sa Jamie. Yun lang ang nagpapalakas. Tapos dumating na naman sa buhay niya mga lalabs ang sa punto na yung manager niya parang nasulsulan doon sa kanyang kinakasama, tapos naniwala sa mga sinasabi doon sa kinakasama niya, tapos meron na naman sa kanyang binato ng mga masasakit, tapos may na mga nabuking na naman, na down na naman siya, nadamay ng lahat ng mga vlogger na mga siniraan daw niya, ganito ganyan ganyan. Tapos yun, una hindi siya nagsalita, tapos nung nagsalita na siya, grabe ang bunganga ng kinakasama niya, pinapahiya siya. Tapos meron sa kanyang nagsabing na dati kasi si Zainab kasi hindi siya malapit doon, hindi siya malapit talaga. Tapos minsan siyang ano, pero ano siya, hindi siya maramot, mapagbigay siya sa mga kaibigan, sa mga both side na ano niya, magulang. Tapos meron siyang pinapatira din sa bahay nila na mga artista na siguro, artista, ano yung Bisaya, na siguro walang matirahan, pinatira sa bahay niya, naggawa siya ng mga bed na ano para makatira doon yung mga. Sa madaling salita, yung ano ba, yung kumbaga bati-bati niya yung kasama niya pag nag-shooting siya. Ayun, tapos
Hanggang ang sabi niya na parang in-interview yata siya na parang, mag-focus na lang siya sa anak niya. Maraming nag-a-advice sa kanya, sila Kuya Willie, sila Kuya Bunda na parang, ano lang yun doon. Tapos, kapag strong ano ka lang. Tapos yun, parang trina-try niya yung gano'n. Tapos nagpaka-ano na talaga siya na magtrabaho na lang siya na magtrabaho kahit na talagang na ano talaga siya no'n, talagang, ah parang dinown siya sa unang kinasama niya. Tapos yung dumating na yung yan, yung kinakasalan niya ngayon, pinakilala din yan sa isang kaibigan nila. Tapos nagkakilala na sila ni Ray Park, yung nagpakasal sa kanya ngayon. Tapos yan si Ray Park ang nagdala sa kanya sa ating Panginoong may kapal. Kasi si Ray Park, mayroon siguro yan sila din ng community sa Japan. Kasi sa Japan kasi nagpa-basketball, ano yung basketball player si Ray Park doon na siya na-assign. Tapos hanggang yun naging ka-close na sila, tapos dinadala na siya sa Bible study din. Nung una daw hindi daw talaga siya sumama kasi syempre kilala siya yung hindi naman mabadira, yung sa style lang niya sa pananamit, napaka-sexy. Yan si Zainab. Tapos nung isinama na siya ni ano, natuto na rin siyang naging conservative. Pero andun pa rin yung ano kasi syempre yun naman ang trabaho niya. Tapos nung nakilala niya na yan yung nagpakasal sa kanya si Ray Park, ang daming nagdasal na mga na idol na kami na sana siya na talagang kasi makikita mo kasi sa lalaki na pag ini-interview talagang ano talagang minahal niya si Zainab na ano. Tapos yun pumunta sila sa ano nag-Bible study sila. Sa una daw hindi daw siya nakikinig, inaantok daw siya. Tapos nung tumagal na hanggang in-embrace niya na ang ano yung pagba-Bible study yata nila. Tapos yun nagpapasalamat siya kay Ray Park kasi si Bobby Ray Park ang nagpabago sa kanya dahil nakilala niya yan. Kaya power talaga ang Panginoong may kapal talaga. Kasi nung nagkaroon man siya ng yung una kasi niya hindi kilala yun. Tapos nung ito si Ray Park, kilala yun. Tapos siya ang yun nga binago siya dahil sa ating Panginoong may kapal. Nagbago si Zainab, nag-bloom siya, tapos minahal siya, tapos minahal yung anak niya. Kasi tayo naman mga single mom, ang una talagang pakilala natin kung nagkaroon tayo ng bagong ano pag single mom tayo, talagang una nating sasabihin talaga mga anak. Kasi pag hindi talaga minahal ang anak natin, wag na lang. Kasi kung kahit mahal kita, kahit mahal naman natin yung minahal natin tapos hindi mahalin ang anak natin, wag na lang. Kasi ayoko din masaktan number one sa akin ng anak ko, di baling wala akong lalaki, basta meron na akong anak. Pero kung mahal mo ang anak ko, mahal din kita. Yan yung aking roles sa aking buhay bilang single mom. Mahalin mo muna ang anak ko bago ako. Kaming dalawa mahalin mo. Ayan. Yan yung aking roles sa mga mag-a-apply sa akin. Char! Meron naman nag-a-apply sa akin. Sana. Ayun. Ayun apply trabaho lang. Ang pangalawa ko, yung isa ko ring ina-idolize na si Habibi. Si Habibi naman nagalit tayong lahat sa kanya dahil yun nga pumatol nga siya kay Pilmar, nagagalit tayo dahil syempre minahal natin si Andy Liman, anak yan ng ani. Nagalit tayong lahat. Yan, ewan ko kung napanood ninyo yan noon dahil nag-awayan sila ni ano noon ni Andy dahil diyan kay Habibi, kay Kriza dahil nga yun nakipag-usap dun sa ano, tapos ayun talagang galit na galit sa kanya na trending din yan noon itong si Habibi. Yan yung dati galit ako kasi yun nga ano, pinatulan niya si ano daw. Pero sabi naman niya, hindi naman daw kasi nag-usap lang daw sa malay natin. Tapos hanggang, yun siguro yung nag-trending na siya, tapos ganyan-ganyan. Yan si Habibi, mayroon siyang CEO siya doon sa ano, Mindanao. Tapos kaya ang pangalan ng kanyang shop, ayun shop ba? Yung sa Habibi Soap niya, yung, yan ang ano niya ngayon yung kanyang malaking shop. Shop ba ang tawag doon? Habibi Soap. Dami niyang ano yan, CEO siya. Malaki na ang pwesto niya sa Mindanao, tapos may mga tauhan na siya. Tapos ganun din ang buhay din niya, parang kay Zainab. Ang pagkakaiba lang, 'di ba si Zainab, nagkaanak siya, tapos nang bababae na yung kanyang ano. Tapos ito naman, nagsama sila, tapos parang sa sobrang, syempre umangat na siya, sobrang pagod nila nung magkasama sila. Ang tagal nilang umangat, ang business nila ang tagal. Tapos nung nagkapera na siya, nawala na ang love niya dito sa una niyang kinakasama. Yun naman ang pagkakaiba. Kaya nga napunta siya dun sa Siargao, tapos parang nakilala niya yan si Philmar, tapos parang nag-ano na rin yung asawa niya, tapos prinangka niya yung asawa niya na nawala na ang love sa kanya. Kaya yun. Pero may anak sila, doon nakatira yung anak niya doon sa lalaki, mahal din ng ano ng magulang ng lalaki kasi kinuhaan na lang niya ng katulong doon kasi nga may kaya din siya baby kaya siguro ganun. Tapos yun din hindi rin niya kilala yun doon. Tapos noong sabi niya kasi syempre trending na siya sa Siargao, umalis siya, uuwi na siya sana siya ng ano ng Mindanao, dumaan siya ng Siquijor, ayan, nakilala niya si Sean Pilayo, mga lalabs. Tapos pagdating niya doon, mayroon na namang nagpakilala sa kanila, sabi ganyan, may magpapakilala sa'yo, ganyan. Tapos tinignan niya yung picture, ay ayoko, may tato, ganito, ganyan, kasi maraming tato si Sean. Tapos
Ganyan, ganyan. Tapos nung nagkita daw sila parang nagbago yung paningin, "Ay gwapo pala," ganyan, ganyan. Tapos ayun, napanood ko rin talaga yung lahat tapos yun na, ah, pagka ano nun sila Sean kasi yung ano kasi actor din si Sean, eh, bukod sa model, actor din siya. Yung ano niya nangangailangan ng kapareho ni Sean doon sa project na, magpo-propose tapos magpapakasal. Pero ano lang yun, project lang yun. Tapos Sean nakuha si Habibi, ito si Kriza nakuha siya tapos pero ano lang yun, yung ano lang yun, parang project lang. Tapos nung nadala si Sean doon sa kanya, naghalikan sila grabe doon siguro daw na ano si Sean kasi siyempre akala daw niya smack lang yung kasal na ano, smack lang. Naku, talagang nag-kiss talaga sila tapos doon na ano si Sean siguro daw nadala hangga't sabi ni Sean, pwede bang ano, pumunta ka dito sa amin. Parang akala daw niya pasya lang sa kanila. Ipinasyal siya doon sa kanila sa bahay, hindi na siya pinauwi. Tapos nung ano na, hindi na siya pinauwi, doon na siya natulog. Tapos ang akala daw niya project na naman. Oh, pero project na bakit magkatabi daw silang natulog. Pero hindi kasi kaya nasabi niyang content lang kasi hindi naman siya ginagalaw, hindi naman siya inaano, natutulog lang daw sila. Tapos nung nag 1 week na, nung yun may nangyari na sa kanila, sabi na daw niya, ay hindi na pala kontento kasi syempre naano na siguro siya, na yun nga, naano na siya, na touch by touch na siya. Tapos nung pagkatapos nun, iniisip niya na nung tumawag ang nanay ng lalaki ni Sean, kasi taga Siquijor si Sean, eh, na nung nakita siya, kasi maitim kasi ito si Habibi pero napaka-cute face niya. Ay, siya nga pala, kaya Habibi ang pangalan niya kasi bago yan siya nag-ano ng kanyang business, nakilala niya yung ano, yung taga rito na Arabo, nakilala niya. Tapos naging boyfriend yata niya. Uh, Tapos yung time na yun nagkaroon na siya ng business ng mga ano, pinangalan niya Habibi. Habibi Soap. Ang business kasi niya Habibi Soap. Tapos nung ano na, ang pray kasi niya doon nung bago na siya doon sa yung tinirhan niya na sana Lord patawarin mo ako. Parang nagdasal din siya. Nakilala na rin niya doon. Kaya nga nagustuhan ko sila kasi nakilala niya na naman ang Panginoong may kapal. Nag-sorry siya, nagdasal siya, tapos ibigay mo lang ang tamang lalaki kasi nga wala na nga siyang love doon sa kanyang kinakasama. Tapos yung dumating na si Sean. Tapos hanggang dumating din yung nanay ni Sean na pagtingin nila, siguro i-introduce na si Habibi doon. Tapos ang sinabi ni Sean, gusto ka ng mama ko, ganyan, ganyan. Pero English sila ha. Tinagalog ko lang. Tapos nung umuwi ang nanay niya, sinalubong sila. Naku, nakashort lang siya. Parang napakabagits kasi tumbuhin nga si Habibi. Naku, ang daming damit na dala ng nanay ng lalaki. Grabe as in. Mga lalab talagang minahal na rin siya ng nanay niya hanggang ngayon. Buntis na si Habibi. Short na lang natin, buntis na. Ay, ayan, buntis na si Habibi ngayon. Grabe. Ang ganda ng ano nila din, ang ganda ng story nila kasi ang storya niya nung Nakilala na sila, doon na niya nakilala talaga si Lord, ang Panginoong may kapal. Sa madaling salita, lagi na siya nagpipray. siyang nagpipray. Talagang, yan talaga mga lalabs, totoo talaga, lagi na siyang nagpipray. Tapos, binigay sa kanya talaga nung simulang nagpipray na siya, tinatawag niya lagi ang Panginoong may kapal, binigay na sa kanya lahat. Alam mo, meron na naman siyang shop sa Davao, si Habibi, yun, yung sa Habibi Soap. Tapos, yung unang asawa niya, magka-vibes sila ng ni Sean kasi si Sean naman Amerikano tapos Pilipino na parang ipinakilala ni Habibi na okay ang ano, okay lang. Tapos tawag nito yung bata, yung unang anak niya, minahal din ni Sean, mahal na mahal ni Sean, dinadala nila sa beach, ganyan. Tapos yung bata din napamahal din kay Sean. Yan, basta manood kayo, mga lalabs, manood kayo sa ano nila, sa storya nila. Pwede kayong manood sa storya nila. Yan ngayon, mag-gender reveal na sila ngayon. Sa part 3, kukwento ko rin sa inyo ang kanyang gender reveal. At dito nagtatapos ang aking video. Please like, share, and don't forget to click the bell para mag-notify sa aking susunod na mga video. Bye-bye!